Hello Philippines and hello world! Pagkapanalo ni Michelle D sa National Costume Award this Miss Universe 2023, abay muntik pang masungkit ng iba. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Matapos ngang kuyugin, ito pong si Mr. Anjak Rajatutip dahil sa mga pinagagagawa niyang anomalya dito po sa nasabing katatapos lang na pageant ng Miss Universe Pageant 2023 ay marami na pong mga hurado. May mga hurado na pumiyok na at may mga hurado pa na maglalabas na rin soon ng kanilang saloobin patungkol nga sa pagkakaroon po ng anomalya sa pagdeklara ng top 5. Isa sa mga nagbigay na ng kanyang saloobin si dating Miss Universe ni si Iris at sinabi niya na si Michelle D is karapat-dapat na pumasok sa top 5 at sa kanyang scorecard ay pinatunayan niya na si Michelle D ay isa sa kanyang top 5. And subalit labis naman ang panghihinayang ng father ni Miss Michelle D na si Mr. Derek D. Kasi sabi po ng isang news, from the get-go, Derek D knew daughter Michelle would grow up in a strong woman with a heart. Ilan sa mga pagsisiwalat ni Mr. Derek D, father of Miss Michelle D, kung ano bang klase ng tao itong si Michelle. She was quiet kid, sabi ni Mr. Derek. But when she stepped out of their home, Michelle transformed into the leader of the pack, her friends following whatever she did. Michelle's independent streak grows even stronger through the years when she was old enough to travel on her own beauty. The beauty queen bid goodbye to her old sister Maxine and her childhood home in a Utah farm, and she went to Manila on her own. Derek got the surprise of his life when Michelle called him out of the blue and asked if she could stay with the family in the Philippines for a week. But the weeks stretched into months and the months into years because Michelle got along with her grandma, the late socialite Regina D. This changed when her grandma passed away. Independent, Michelle decided to live alone in an apartment. Even if she's to the manor born, Michelle share household chore with Rian. It could be because of Michelle's Western upbringing and her father's influence. So, may pagkakataon pala sa buhay ni Miss Michelle D na talagang nag-decide siya to live on her own, Parang natuto siya maging independent at malaki naman ang paghihinayang po ni Mr. Derek D dahil hindi po siya nakasama sa El Salvador para po suportahan ang kanyang anak. Pero ipinaliwanag niya na siya po ay kagagaling niya lang sa isang car accident at nagre-recover pa siya sa mga panahon na yon. Kahit gusto niya lumipad papunta ng El Salvador para po magpakita ng moral support sa kanyang anak, hinayaan na lang po ni Miss Michelle D or MMD na magpahinga yung kanyang father. So, eto na nga po dahil finally, pagkatapos ng 5 araw, ay diniklara na nga po na si Miss Michelle D ang Pilipinas, Miss Universe Philippines 2023, ang isa sa mga nanalo bilang national costume, Siya po yung nag-uwi. Philippine Michelle D wins Best National Costume at Miss Universe 2023. Sa pagkapanalo po ni MMD dito po sa National Costume, tila baga meron pa rin pong sinasabi ang ibang yung mga bashers, 'di ba? Syempre hindi naman natin mapiplease ang lahat. Sinasabi ng ilan na ipinanalo daw si Michelle D sa National Costume para daw pumatigil na ang mga Pinoy sa pagrarant patungkol po dito sa anomalya na to. Parang sinasabi nila pampalubag loob lang daw di umano ang ginawa ng Miss Universe organizer sa pagkapanalo niya. Pero sa mga inilabas na data, sabi diyan, almost a week after the coronation night, El Salvador, the Philippine Michelle D was given the Best National Costume Award at the 72 Miss Universe. In a report by ABS-CBN News, it said that D garnered the most votes on the Choicely app where fans
voted for their bet for the said special award. Ibig sabihin, hindi lang pala mga Pinoy ang bumoto dito kay Miss Michelle D as National Award, kundi pati yung ibang mga lahi. Ang pinagtatakan lang natin, si Miss Michelle D ang may pinakamaraming hakot award, pero bakit hindi man lamang siya naisama sa top 5? Yun po kasi yung questionable dun eh. Parang lahat ng pinanggalingan ng mga special awards ay talagang naibigay or na-honor dito kay Miss Michelle D, pero never po siya naisama dun sa 5. They also won the Voice for Change and Carnival Cruise Award on the said pageant. The outfit bore a Solihia pattern, while her wings bore the color of the Philippine flag and mural of tourist destination and the current tourism slogan, Love the Philippines. Michelle also wore a captain cap with the Solihia pattern, referencing the beauty queen's role as an Air Force reservist. They finished in the top 10 in the pageant. Shanice Palacios won Nicaragua's first Miss Universe crown at last Sunday, Manila time, final held in El Salvador. Ayun. So, hindi po, para lang po sabihin sa ating lahat, hindi po yan pampalubag loob. In collaboration po at sa tulong po ng mga Pinoy na talaga naman bumoto. Meron pa nga pong nag-confess na isang tao, bumoto siya ng 3 beses. Hindi ko lang alam kung iba't ibang account yung ginamit niya para lang po talagang manalo yung ating pong kandidata. Ganon po united ang Pinoy pagdating po sa mga ganitong pageant, no? Lalo-lalo na kapag pinadala natin yung ating pong kandidata. Kaya po masamang-masama ang loob ng maraming mga Pinoy dito kay Anja Kradyotati dahil po sa mga anomalyang nangyari. Yun nga, so tuwan-tuwa po itong si Miss Michelle D dahil ngayong araw ng 6:55 PM ay darating na po siya at lalapag na po si Miss Michelle D Miss Universe 2023 candidates sa NAIA Terminal. Yan po yung kanyang sinabi dito po sa kanyang official Instagram account. Kaya kung gusto niyo po siyang makita ng personal, pwede po kayong sumadya doon dahil welcome naman po ang lahat para siya ay salubungin. So dahil dyan, narito na, no, magre-react tayo sa ilan sa mga talak ninyo, no, patungkol po sa last update po natin. Magbabasa tayo ng komento ninyo at magre-react tayo. Unahin natin ang komento na nanggaling sa kay Miss Marie Antoinette Teledo. Good for trans owner, deserve niya yan. Karma, karma, karma. Bad karma for bad deeds. Tuluyan na karma, deserve niya yan. Sa ginawa niya sa Mix Universe, gulo yan. Mix Universe 2023 kasi ang may-ari, magulo isip niya, paka-trans niya. Ayan. So, actually, marami pong nagsasabi talaga na talagang siya ang utak nito dahil 'di ba siya ang owner. Tapos sinasabi po ng lahat na kumuha pa siya ng mga ng mga hurado niya, pero hawak niya pa rin. Kumbaga siya pa rin po yung nasusunod doon po sa nasabing event na 'yon. And sabi pa niya, no, naku, yung mga trans dapat sarili nila beauty pageant. Naku, don't trust mga trans kasi magulo sila nila dahil nag-therapy hormones sila. So, may mga mood swing, can understand their own self. So, dapat yan, si trans hindi may-ari ng MU, mawala ng credibility. Dapat create niya other platform. Lahat trans lang mga lalaki, biglang naging babae. Actually, wala naman pong problema kung transgender ang may-ari. Ang problema lang kasi, yung paano kala niya, yung mga rules niya, na dapat, kung may rules kang na i-implement dyan, dapat yung hindi siya nababago dahil sa dahil sa moods mo, dahil sa gusto mo to, 'di ba? Sabi ni Debra Kanda, sue the 3 judges starting with Nadia Blondet and Carson. Kasabwat sila sa nangyari kay MMD. It's either they were paid and instructed tapos i-recall and top 5 at irido ang coronation. Haha. Sana nga ganun lang kadali, no? Pero according kasi sa Rappler, wala na daw pong bawian Kung sino na daw ang dineclare na winner, siya na po yun. Wala na siyang irrevocable na siya. Sabi ni Mirna Odaka, dapat justice so MMD band na nga sa mga patimpalak ng kagandahan. Dahil hindi siya babaeng tunay, cooking show na lang magtayo, kasama mo yung isang judge na Miss You. Bakit galit siya sa mga Pinay? Baka inggit siya dahil tunay ang mga beauty ng Pinay at hindi fake.
True, 'di ba? Kasi minsan nga insecurities po yung nagiging way kung bakit po nagagalit ang isang tao. So kahit wala namang ginagawa sa kanya, 'di ba? Pero base naman po sa mga nabasa natin, na research natin, parang wala naman pong personal na galit itong si Jack Rajatutep. Let's give them the benefit of the doubt. Talagang lang siya, nag-power trip lang talaga siya sa mga panahon na 'yon. Sabi ni Mirna Anchores, super unique evening gown ni Michelle. She is so elegant, so simple, and so humble person and really deserve a golden crown, and hope she have also good heart to share to very poor people, her being so very rich lady. Tama naman, 'di ba? Kasi kung pagbabasihan natin na kung napanood po natin yung pageant, talagang stand out talaga si Miss Michelle D. Talagang sa lahat ng aspeto, pati sa gown, evening gown, pati po dun sa kanyang swimwear, swimsuit, pati po dun sa kanyang national costume, kaya deserve niya rin talagang manalo eh. Sabi po ni Nancy Huggins, sana maalis na yung Anna yan, at saka Alison din, ng mga transgender, married, single, with kids at plus sizes. Kailangan i-maintain ang dating strict rules ng Miss Universe. Sinisiraan ni Anne. Bless po sa inyong lahat dyan. Thank you. Ayan. So, sana nga po matuloy yung pagbili ng isang mayaman, milyonaryong tao. Kasi parang interesado siya to buy Miss Universe. Ang hindi lang natin alam kung ibibigay ba nitong si Jack Rajatutep. Pero kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!